Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating tatalakay ngayon ay ang El Filibusterismo. Ang ika-4 na kabanata, si Cabezang Tales, ang reporter naman ay si Jamilusin Unda. Simulan na natin ang pag-aaral. Matanda na si Tandang Selo ang lumigtas kay Basilio nung siya ay bata pa. Ang kanyang anak na si Cabezang Tales ay naging kabesa di barangay na may tatlong anak na sina Lucia, Tano at Julie. Namatay sina Lucia at ang asawa ni Tales dahil sa malaria, kaya sina Tano at Julie na lamang natitira sa kanila. Dahil sa sipag at tiyaga, yumaman sina Cabezang Tales, nagipagsosyo siya sa mga namumuhunan sa bukid at nagsimula ng tubuhan ng isang lupa sa gubat nang malaman niyang walang may-ari ang lupa. Pinagpatuloy niya ang kanyang negosyo, balak din niyang pag-aralin si Julie sa kolehiyo upang makasabay si Basilio ang kasintahan nito. Subalit nang umunlad ang bukid, inangkin ng mga praile at pinagbayad ng buwis si Cabezang Tales. Tinaasan pa ng mga pare ang buwis hanggang sa hindi na kaya ni Tales. Nagipag-asunto siya sa mga praile at ipinaglaban niya ang kanyang karapatan sa korte. Ngunit natalo siya dahil sa impluensya ng mga praile sa gobyerno. Nang hindi na makabayad ng buwis, ipinagpatuloy ni Cabezang Tales ang paglaban sa pamamagitan ng pagbabantay sa kanyang lupa. Dinala niya ang kanyang baril, itak at sa huli palakol na kinumpiska ng mga praile. Sa bandang huli, dinakip siya ng mga tulisan dahil may pera siya. At nagbayad ng abogado para sa kaso niya. Hiningan siya ng 500 peso na pantubos. Para mabayaran ang pantubos, ibininta ni Julie ang kanyang alahas, maliban sa regalo na ibinigay ng kanyang nobyo. Nang kulangin ng pera, nagtrabaho si Julie bilang katulong sa bahay ni Hermana Penchang. Dumako naman tayo sa mga tauhan. Ang una, si Tandang Selo na lumigtas kay Basilio. Pangalawa, Cabezang Tales na anak ni Tandang Selo na naging kabesa ni barangay. Ang unang tauhan ay si Tandang Selo ang lumigtas kay Basilio. Pangalawa, si Cabezang Tales ang naging kabesa ni barangay na anak ni Tandang Selo. Pangatlo, Lucia ang namatay dahil sa malaria. Pang-apat, si Tano ang natitira na nabuhay na nangyari sa trahedya. Si Julie ang babaeng anak na kasintahan ni Basilio. Pang-anim, si Basilio ang kasintahan ni Julie. Pito, ang mga pangwalo naman ay mga tulisan. At pang-siyam naman ay si Hermana Penchang na napasukan ni Julie bilang katulong. Ito ang mga talasalitaan ng ika-4 na kabanata. At doon na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata.